Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang tunay nga talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Ito, tingnan po natin itong balita na ito dahil ang nasa likod o ang nag-i-sponsor, siguro sabihin na natin na ang di umanong pinagbibintangan na nagbabayad dito sa mga Marines ay si BP Sara. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan at tila kinutian ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Ako may tanong lang sa inyo bago natin ituloy. Sino sa tingin ninyo? Tanungin ko kayong mga makapula, kahit kayong makadilaw. Huwag po natin pairali ng ating damdamin dito. Sino ang may tama sa isip? Si Trillanes o si Sara? Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam mo, hindi mo kailangan maging grade 2. Kahit grade 1 ka lang, kikita mo na sino ang desperate? Sino ang mukhang krung-krung? Natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang pangulo. Kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya GT Trillanes. Bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president. Kalalaking tao, kitang-kita mo na kabado na siya talaga. Alam mo, good luck sa'yo, BP Sara. Kung ikaw ay manalo sa 2028, I really hope talagang galingan mo ng todo to the point na sobrang galing na ng ginawa ng tatay mo, mas magaling ka pa. Itong mga ito, talagang lalong magmumukhang krung-krung. Kasi performance you cannot deny performance, no? Pag maganda ang performance tapos kinukutsa ka pa ng iba, makikita inggit lang. Sabi nga, pag inggit, pikit. Of the country. Tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umani dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat. Ayan. So, magsama-sama kayo. Hindi kayo in touch with reality. Ikaw, si Llamas, pati siyang Christian Esguerra na yan, na parang mapakita lang na itong mga ebidensya sa impeachment. Yan yung last hurrah nila eh. Itong mga kain-suka, yan ang last hurrah nila. Kung hindi nila mapa-impeach si BP Sara, maipanalo nila, maidiin nila, trial by publicity, itong gagawing impeachment case, itong paglilitis ng impeachment, kasi nga talagang sisiraan si BP Sara dyan. So yan ang gusto nila, trial by publicity. So good luck Na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada ni Trillanes. Para sa agenda. Ako may nagtatanong lang kasi may nabalitaan ako. Pero yung Trillanes, hindi naman ako naniniwala doon. 'Di ba? Pero tanungin ko kayong mga manonood, baka naman may nabalitaan din ako. Kasi ito daw si Trillanes ay may mga alagang trolls. May mga alagang vloggers, kaya ito'y malakas kay Bongbong, no? Sinasabi din naman nito mga Marines na may mga trolls talaga, no? So ang nadidinig ko, siya daw ay nag-aalaga ng mga trolls, no? Si ganitong vlogger, si ganito, si ganon. Bali, kung magdidemanda ka, doon ko na lang ilalabas sa korte. No? Pero yan ang sinasabi nila. Antayin na lang natin, di ba? Dahil hindi malayo sa katotohanan. Na may mga alaga to si Trillanes.
Pati nga ICC, di ba, lumabas na alaga niya. Ngayon, ang litanya naman niya, kasalanan ng Duterte. No? Ulitin ko, kalaban ni Saldico ang Duterte. Ito ay tao ni Saldico. Hindi po lahat ng ibubuking ang kalokohan ng gobyerno ay kasalanan ni Duterte. Hindi po. Kasi Trillanes, hindi lahat kain suka katulad nyo ni Llamas. Yan ang totoo. Mga wala kayong paninindigan, wala kayong backbone, wala kayong pagkalalaki. Diretsahan kita, wala kang pagkalalaki. Hindi ka marunong manindigan doon sa dapat na tayo ninyo. Kain suka kayo eh. Dalawang beses na raw naalok ng suhol si Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte, para hindi tumistigo laban sa bise na ngayon ay muling nahaharap sa impeachment. Ayon sa counsel nitong si Attorney Raymond Palad, nangyari ang bribe attempts bago mag-February 14 ngayong taon. Ang una, galing daw sa dati nitong kasamahan sa ISIP Pilipinas. May first attempt po, na sinabi ng misis niya na may dadaling pera, pero sila na mismo nagsabi ko, well, hindi pwedeng magdala ng pera dito sa Annex 2. Pero yun, ang kausap doon, misis niya, hindi sila may. If I'm not mistaken, parang late isip eh. Okay. So itong binibintang, okay? Itong bagong testigo ng gobyerno ni Bongbong Marcos na si Madriaga, na bagman daw ni BP Sara, pambihira. Doon pa lang nakikita mo na talagang tinitwist nila eh. Bakit bagman ang tawag dyan? Ano ba ibig sabihin ng bagman? Well, hindi natin alam kung ano po talaga ang legal term yan. Hindi naman tayo abogado. Pero in layman's term, pag sinabi mong bagman, parang tagadala o ang nagbibigay o nagdi-deliver or basta may patungkol sa pera na corruption, yan ang nagiging daan. Okay? So, bagman, ibig sabihin limpak-limpak na salapi. Pambihira. Paano magkakaroon ng limpak-limpak na salapi si BP Sara? Sa katunayan nga, tinanggalan pa siya ng budget itong OVP. Tapos, tinangka daw ni BP Sarang suhulan itong si Madriaga. True, doon sa misis. Hindi po ba nakakapagtaka yan? Nasa kulungan. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng mga congressman. Samantalang yung 18 Marines, ex-Marines, hindi pinapaniwalaan. Sa katunayan, hindi nga pinag-aksayahan ng panahon ng Congress. Di ba? Kailangan po pa bang suhulan yan? Nasa loob na ng preso. Doon pa lang kaduda-duda na. Pambihira talaga tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung location, isigil siya na $2.2 million. Isa pa yan. Bakit mo bibigyan ng isang preso ng $2.2 million? Realistic lang tayo, wag tayong maglokohan. Magkano yan $2.2 million? Nasa 100 million plus yan. Pambihira. Alukin mo lang yan ng 2 million. Di ba si Risa nag-alok ng witness? Magkano lang? 1 million o 2 million? Di ba nag-alok siya dito kay alias Rene Di Umano? Hindi mo na kailangan ng $2.2 million, pambi. And we all know BP Sara, napakakuripot niyan. Hindi po, wag po kayo ma-open, pero alam naman natin ng Duterte, hindi ko lang po alam yan. Alam po yan ng mga vloggers. Alam po yan ng even yung mga vloggers sa kabila. Alam nila hindi ako nagsisinungaling. Kuripot yan. Kaya nga yung ibang mga dating maka-BP Sara na mga vloggers naglipatan sa kabila. Hindi ko na isa-isahin, alam nyo kung sino-sino itong mga ito. Dahil matindi po ang bigayan sa kabila. Dito, walang ibinibigay si BP Sara. Alam nila yan. Alam nilang totoo yung sinasabi ko. Tapos 2.2 million bibigyan yan. Sino loko-loko maniniwala dyan? Ang pangalawa naman daw na pagsubok na suhulan ng kanyang kliyente, galing naman sa umano'y brad ni Madriaga sa isang fraternity na nakausap nito sa cellphone. Sa kanilang palagay, may halong politika ang bribe attempts pero pagtitiyak niya, hindi ito nakaapekto sa kagustuhan ni Madriaga na tumistigo laban sa bise kung siya man ay ipapatawag. Ang naging usapan nila is, ito yung wordings ni Ramil Brad, may fondo kami rito na 500 million to 1 billion. Name your price. No need for you to return. Basta wag ka lang mag-50. Grabe. Alam mo, kahit hindi mo kailangan maging abogado
Kahit grade 2 ka, that's impossible. Bibigyan mo ng 500 million to 1 billion. Preso yan. Hindi ko po sila minamaliit, pero naman, alam natin may problema yan. Kaya nga, nandiyan yan sa loob eh. Basta lang wag tumistigo. Ang tanong, may resibo ba? May ebidensya ba? O yung salita lang ni Madriaga, ito po titingnan natin sa isang ebidensya. Dito na malaking problema natin sa Pilipinas, wala tayong forensic evidence. Puro lang salita. Okay? Yes, tinatanggap po sa korte ang salita, pero alam mo, ang salita, pwede mong takutin, pwede mong suhulan, pwede mong lambingin, pwede mong gawa ng paraan. Pero ang scientific evidence o forensic evidence, halimbawa, yung mga pinapakita ng 18 ex-Marines, may mga litrato sila. Diba? Sila mismo nagtrabaho kay Saldico na tinatawag nilang mastermind. Yun po, malupit yun. Pati address, alam. Doon dinideliver. Ito, pambihira, 1 billion. Abi, daig mo pa. Daig mo pa yung ibang congressman na envelope lang ang natatanggap. Ito, 1 billion. Saan kukuha si BP Sara niyan? Wala nga siyang budget. Taka ba talaga tong mga ito? O tayong ginagawang tanga? Diba? Tapos padadaanin mo lang sa mga brad-brad? Ay, nako. Objective kasi sa kanya, huwag siya tumistigo kasi siya yung magkukwento talaga kung saan nanggagaling ang pera, saan binibili ka ng pera. Yung panahon na meron pa tayong POGO operations dito sa Pilipinas. Yung pogo na naman. Sino bang may pogo dyan sa Cavite? Si Sara ba? Huwag na tayong maglokohan. Ang laki-laki ng pogo sa Cavite. Alam nyo kung sino ang hari ng pogo dyan. Bakit si BP Sara? Nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom noon pang 2023. Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Yan. So ginaya nila yung ginawa ng Marines, no? Kay Sara naman. Si Sara naman nag-uutos. Ito si Saldico. Ang sinasabi, dinideliveran ng maleta ang Bongbong Marcos. O, di ba? So ginawa din nila kay Sara. Ha? Pero imposible. Si Saldico may access doon sa pera, sa budget. Si BP Sara wala ngang budget yung OBP. Tapos, delikado raw, binantaan pa. Naku, yan ang pag-usapan. Noong Miyerkules napaulat ang isang insidente sa Piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anila'y banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabalidate namin yung person. Okay, dito muna tayo ha. Wag yan picture na yan, delikado. Si Madriaga daw, delikado buhay at binantaan. Ito po nakakatakot dyan. Parang to si Madriaga, dead man walking to. Napakadelikado po ng buhay ni Madriaga. Very possible papatayin to. Nako, hindi na ako magugulat kung bukas baka patay na to. Tapos ibibintang kay Sara. Di ba? Tatandaan po natin. Sabi nga, pag nakipag-alyado ka at nakipag-kasundo ka sa isang demonyo, pagbabayaran mo ito ng buhay mo. It happened many times. All over the world, ginagawa po yan. Isasanla yung kanilang pagkatao. Alam mo, posible, hindi po natin sinasabi for a fact na gagawin ito ng gobyerno. Pero posibleng gawin yan. Yeah. Kasi haharap to eh. Tandaan po natin, haharap to sa korte. Magmumukhang tanga to. Dahil pag ikaw ay nagpapalusot lang at gumagawa ka lang ng kwento, pagdating mo sa korte, kakapusing ka sa ebidensya. Pagdating mo sa korte, tatanungin ka na, i-cross-examine ka ng kabilang abogado. Hindi yan nakatago ka dyan sa preso, tapos protektado ka ng gobyerno. Diyan mako-cross-examine ka, magmumukha kang tanga. So anong posibleng gawin sa kanya? Para hindi mahuli yung kanyang kalokohan, yung kanyang pagiging false witness
posibleng patayin po ito ng gobyerno tapos ibibintang kay Sara. Hindi ko po sinasabing ganun ang gagawin. Pero hindi malayong mangyari. Ay kayo, anong tingin ninyo? Ako'y opinion ko, naku, napakadelikado talaga ng buhay nito. Ini na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anila ay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabaldi namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Okay. Obserbahan po natin ang sagot ni Attorney Matibag. Itong bagong direktor ng NBI. Okay? Tingnan nyo na lang kung paano niya gustong imbestigahan ito si Madriaga compared doon sa 18 ex-Marines. Si Matibag. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So, we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na Bagdiwa doon sa nakadetain si Madriaga. Okay, meron daw nalipat na preso. Tapos, nandoon si Madriaga na nagkaroon ng parang banta sa buhay ni Madriaga. Yan po ang titingnan nitong direktor na ito. Si Matibag. Sinampahan na ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga, kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang ito ang mga aligasyon laban sa kanya. Itinanggi rin ng kampo ng bise na may kaugnayan sila sa mga umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Para sa agenda, Andrea. Ayan. Ngayon, ito po, tingnan po ninyo tong susunod. Ito po, tingnan natin, observe nyo lang, okay? Paano sinagot ni Attorney Matibag o yung bagong director nitong NBI patungkol dito sa 18 ex-Marines, compare nyo lang pati doon kay Madriaga. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata abot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Alam mo, hindi po malayo mangyari yon. Kasi yung 200,000 ganyan lang kakapal. 200,000 pesos ganyan lang kakapal. Imagine niyo, ganyan lang kakapal, ganyan lang kalaki ang pera. So ilan pera mangyayari doon? Posible po mabigat ay yung maleta. Hindi lang naman ikaw ang bumabiyahe. Kahit ako, matagal na akong bumabiyahe. Very possible po yun. Depende po sa laman. Lagyan mong bato yun. But seriously, depende. Kung siksik eh. Di ba? Pambira naman. Ako, hindi ko inaano to si Attorney Matibag, no? Pero, ako nadududa. Iba yung gusto niyang pinapalabas. Yung kanyang pananalita na investigasyon patungkol dito sa 18 ex-Marines, samantalang yung kay Madriaga na nakapreso, parang pinaniwalaan niya na yung kanyang statement. Parang pumapanig na siya, oo nga, may danger sa buhay ni Madriaga. Totoo nga, posible nga. Dahil galing sa ibang detention center, dinala doon. Bakit inilipat? Eto naman, ang kini-question, posible ba yung sa maleta? Napunta na naman tayo doon sa ganong klaseng sitwasyon. Ang sa akin, hindi sa pinagbibintangan kita, sir. Okay, abogado ka, kaya ka nandyan, matalino ka, magaling ka. Pero bilang matalino, dapat siguro neutral muna tayo. Huwag muna yung statement na parang lumalabas mali yung ipinapakita nitong 18 Marines. Diba? Ako lang ba nakakaisip? Hindi nyo ba nakikita? Sige nga, habang pinapanood natin yung pananalita nito si Matibag, hindi ba kayo parang nadududa na bakit ganito ang statement? Hindi muna siya neutral. Ewan ko, ilagay nyo sa comment section kung sasang-ayon kayo na parang duda na siya agad-agad. Hindi siya neutral. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda ng matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico.
Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga parata. Balak ipademo ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Ayun lang. Pero Ipapademo. Wait. Ang Gusto ipademo. O bigyan mo sila ng limpak-limpak na salapi. Ako naniniwala ako kasya dyan. Sabi ko nga 200,000 ganyan lang. Ganyan lang kanipis. Ako napapatanong lang. Hindi po kita binibintangan, attorney. Sir. Pero lumalabas parang abogado ka ni Bongbong Marcos eh. Parang duda ka na agad dito sa kanilang pinapakitang ebidensya. So diyan pa lang parang may desisyon ka na si Bongbong Marcos at si Tambaloslos ay hindi tumatanggap ng maleta ni hindi mo pa nga naiimbestigahan. Lumalabas na ikaw ay parang attack dog. Malayo ba yung naiisip ko? Bago to eh. Bagong pasok to. So bagong attack dog ka? Are we going to see the next Claire Castro? Next Ombudsman, Boying Remulla? Next Ping Lacson? Na wala nang ipapakitang ebidensya, susuplakin agad-agad? Basta tatama kay Bongbong Marcos at dun sa pinsan niyang si Romualdez? Hindi ako magugulat. Kasi kahit abogado to, kahit matalino, abogado rin naman si Claire. Abogado naman si Boying. Pero kitang-kita nyo kung kanino sila nag-aabogado. maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines. Well, pati yung Notary Public dito inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss publicly. Ayun, yung Notary Public na naman. Napanood ko na to eh. Kayo napanood nyo na naman. Notary Public. Tapos tatanungin nyo naman yung Notary Public kung pirma niya nga to. O, tapos sa itatanggi nung Notary Public na pirma niya yon. Ay nako, ganyan-ganyan yan. Oh. Pero alam mo, naitanong ko yan. Ako mismo nagtanong niyan kay Attorney Baligod doon sa programa natin sa SMNI. At sinabi niya, binidyo niya. Para wala nang lusot. O, di ba? Wala nang lusot. Kasi dati, itinanggi nung supot na abogado yung kanyang pirma. Pare-parehas naman daw ang pirma. O, di ba? Kung hindi siya pumirma noon, lalabas yung notaryo na naman ng palpak. O, kaya ngayon, binidyo na nila. Oo, so, same din, ha? Same din, ha? Hindi ako, sir. Ako, malakitiwala ako sa inyo na hindi kayo magiging kagaya ni Claire Castro. Baka tayo ang ipatawag naman. Oo. Hindi, matatalino yan si sir. Oo, patas yan. Patas to si sir, di ba? Hindi siya nag-aabogado sa magnanakaw na si Bongbong Marcos. Patas si sir. Pinuri ko pa, baka sabihin. Sang-ayon kayo, patas si sir. Pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. Ano ngayon ko sa Las Piñas? Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently parang next week they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan eh. Oo, 100 nga yan. Hindi lang, I don't know kung misleading itong sinasabi ni Attorney Matibag na 100 yung kinausap dyan. Hindi po, 100 plus po yung itong mga bodyguards na kinuha ni Saldico.
100 plus silang nagtatrabaho kay Saldico. At lahat po sila nagdi-deliver. Yun po yun. Hindi yung kinausap. No? Totoo naman kinausap eh. Pero kasi lahat sila empleyado ni Saldico. Usap eh. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag. No. Hindi lahat pumayag. Siyempre, delikado eh. Oo. Tsaka hindi kailangan. It's unnecessary na yung 100 na yan. Siguro sa korte maglalabasan. No? At saka, ito yan. Ito sinabi ni attorney pangarap Baligod. Ito yung pagkasabi sa amin. Uunti po yung labas-labas na yan. Kasi inaantay nilang sumagot, i-deny, tapos saka sila maglalabas ng ebidensya. No? Hindi mo ibubuhos lahat yan. No? Pero nakatago na yung ebidensya niyan. Secured na po. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.